Happy Sabat po sa lahat mga kapatid. Kumusta na ang buong Sanlinggo? Kumusta na kayo? Kumusta ang mga bagay-bagay? Sa gabing ito ay pagpapatuloy natin ang babasahin sa aklat ng Levitico. Malapit na tayo matapos sa aklat na ito. Sana ay samahan niyo ko. Pero bago natin pasimulan, tayo po muna ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, salamat po muli sa inyo. Sa loob ng Sanlinggong nagdaan na kami po inyong ginabayan, pinatnubayan, iningatan po Ama. Salamat po sa buhay at kalakasan na patuloy niyong pinahihiram sa amin. Patawad po muli sa aming mga kasalanang nagagawa, sa mga sinasadya, sa mga di po namin sinasadya, sa mga kahinaan Ama na hindi po namin napapanagumpayan, sa mga tukso na hindi po namin napaglalabanan, patawarin niyo po kami. Sa gabi pong ito, hihingi po muli kami sa inyo ng karunungan, katalinuhan. Isugo nawa niyo ang inyong banal na espiritu sa amin upang kami po ay makaunawa sa mga tagubilin niyo sa amin. Gabayan din nawa kami at samahan ng inyong malalakas at pagagaling ng hirap. Muli, salamat po sa inyo, Ama. At ang lahat po hinihiling namin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Ngayon po ay pagpapatuloy natin ang pagbabasa. Levitico 27:1 hanggang 34. Inutusan ng Panginoon si Moises na sasabihin sa mga Israelita kung ilan ang mga tao ay inihandog sa Panginoon bilang pagtupad sa isang panata. Ang taong iyon ay maaari pang matubo sa panatang iyon. Kung babayaran niya ng pilak ang kanyang halaga, ay kinakailangan ayon sa bigat ng pilak sa timbangang ginamit ng mga pari sa edad ng 1 buwan hanggang 4 na taon. Lalaki, 5 pirasong pilak, babae 3 pirasong pilak sa edad na 5 hanggang 19 na taon. Lalaki, 20 pirasong pilak, babae 10 pirasong. Sa edad na 20 hanggang 59 na taon, lalaki 50 pirasong pilak, babae 30 pirasong pilak. Sa edad na 60 pataas, lalaki 15 pirasong pilak, babae 10 pirasong pilak. Kung dukha ang nagpanata, hindi kayang magbayad ng nasasabing halaga, dadalhin niya sa pari ang taong ipinanata niya niyang inihahandog sa Panginoon at ang pari ang siyang magbibigay ng halaga ayon sa makakayanin ng tao. Kung ang panatang handog ay hayop na maaari ihandog sa Panginoon, ang hayop na iyon ay sa Panginoon. Iyon ang hindi niya maaaring palitan kahit mas maganda pa ang kanyang ipapalit. Kapag pinalitan niya ito, ang hayop na kanyang ipinanata pati ang ipapalit niya ay parehong sa Panginoon na. Kung ang kanyang panatang hayop ay ituturing na marumi at hindi maaaring ihandog sa Panginoon, dadalhin niya iyon sa pari. Titignan iyon ng pari kung mabuti ba ito o masama o hindi at bibigyan niya ito ng halaga at hindi na maaaring baguhin pa. Kung babawiin ng may-ari ang hayop, kinakailangan bayaran niya ang halaga ng hayop at dadagdagan pa niya ng 20% ng halaga nito. Kung bahay naman ang panatang ihandog sa Panginoon, titignan muna ng pari ang nasabing bahay kung mabuti ba ito o hindi at sa kanya bibigyan ng halaga at hindi maaaring baguhin. Kung babawiin ng may-ari ang kanyang bahay, kinakailangan bayaran niya ang halaga ng bahay at dadagdagan pa niya ng 20% ng halaga nito at saka ibabalik sa kanya ang bahay. Kung ang inihandog naman sa Panginoon ay bahagi ng lupaing minana sa kanyang mga magulang, ito'y bibigyan ng halaga ng pari ayon sa dami ng binhing maaaring ihasik sa lupaing iyon sa bawat kalahating sako ng binhing may hasik. Ang halaga ng lupa ay 20 pirasong pilak kung ihahandog niya ang kanyang bukid pagkatapos ng taon ng pagpapalaya
at pagsasauli, ganoon pa rin ang halaga nito. Pero kung sa bandang hindi na niya ihahandog, bibigyan ito ng halaga ng pari ng mas mababa batay sa dami ng taon na matitira hanggang sa susunod na taon ng pagpapalaya at pagsasauli. Kung babawiin ng may-ari ang kanyang bukid, kinakailangang bayaran niya ang halaga ng bukid at dadagdagan pa niya ng 20% ng halaga nito at saka ibabalik sa kanya ang bukid. Pero kung ipagbibili niya ang bukid ng hindi pa niya natutubos, hindi na niya ito mababawi. At pagsapit ng taon ng pagpapalaya at pagsasauli, iyon ay sa Panginoon na at hindi na niya mababawi pa. Iyon ay magiging pag-aari na ng pari. Kung ihahandog naman ay lupang binili, ito'y bibigyan ng halaga ng pari ayon sa dami ng natitirang taon bago dumating ang taon ng pagpapalaya at pagsasauli. Dapat itong tubusin ng taong iyon at ang halagang itinubos ay sa Panginoon na. Sa taon ng pagpapalaya at pagsasauli, ang nagsabing lupain ay sasauli na sa may-ari na nagbenta ng lupain yun. Ang lahat ng halaga ng mga ito ihahandog sa Panginoon ay kinakailangang ayon sa bigat ng pilak sa timbangang ginamit ng mga pari. Ang panganay na anak ng hayop ay sa Panginoon na, kaya ito'y hindi na maaaring ihandog sa kanya. Ito ay sa Panginoon maging baka man o tupa. Pero kung ang hayop ay ituturing na marumi, iyon ay maaaring tubusin ng may-ari. Babayaran niya ang halaga ng hayop at dadagdagan pa niya ng 20% ang halaga nito. Pero kung iyon ay tutubusin ng may-ari, ipagbibili iyon ng pari ayon sa itinakdang halaga. Ang anumang bagay na lubusang itatalaga sa Panginoon ay hindi na maaaring ipagbili o tubusin, maging ito'y tao o hayop o lupaing minana dahil iyon ay sa Panginoon na. Ang taong lubusang inihandog sa Panginoon ay hindi na maaaring tubusin, dapat siyang patayin. Ang ikasampung bahagi ng lahat ng ani ay sa Panginoon. Kung tutubusin ng sino man ang ikasampung bahagi ng kanyang ani, kinakailangan niyang bayaran ng halaga at dadagdagan pa ng 20% ang halaga nito. Kung bibilangin ninyo ang inyong mga baka, tupa o kambing, lahat ng ikasampung bahagi ay bibigyan ninyo ang Panginoon. Hindi ninyo ito dapat piliin o palitan. Kung papalitan nyo ito, ang inyong ipapalit na hayop at ang pinalitan nito ay parehong ilalaan sa Panginoon na hindi na maaaring tubusin. Ito ang mga utos na ibinigay ng Panginoon kay Moses doon sa bundok ng Sinai para sa mga Israelita. Nakita po natin mga kapatid kung ano ang nasasaad dito. Ito po yung mga panata natin sa Panginoon, sa mga pangako natin sa Panginoon. Kaya ang Diyos ay nagbibigay ng mga halimbawa, nagbibigay ng instruction para sa mga bagay na ganito. Sana ay naunawaan po natin na kung ang Diyos ay nangangako, tayo rin ay nangangako. Pero ang Diyos ay tumutupad sa kanyang pangako. Sana ay ganon din tayo. Okay, sa pagtatapos po, tayo ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, maraming salamat po sa mga nabasa po namin. Maraming salamat po sa inyo sa mga lagi niyong paalala sa amin. Nawa Ama, ang mga paalalang ito ay matanim at sa aming mga puso't isipan at maunawaan po namin ang mga bagay-bagay na tagubilin niyo sa amin. Muli po, maraming salamat sa inyo dahil sa kami po ay nakarating muli sa araw ng Sabat na ito. Pagpalain naman po Diyos bawat sa amin naman, ang mga nakikinig, nanonood. Tuloy niyo nawa po kaming gabayan. Kasama na rin po namin, Ama, ang mga nagsishare sa gabing ito. Muli po, ang lahat po hinihiling namin at pinagpapasalamat kalaki ang paggabay niyo palagi sa amin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay mga kapatid, maraming salamat po. At nga pala, ito na po yung kahuli-hulihang aklat o kahuli-hulihang kapitulo sa aklat ng Exodus. Ang susunod po natin babasahin sa araw ng Miyerkules ay ang aklat ng mga bilang. Patuloy niyo ako samahan mga kapatid. Patuloy tayong magbasahan
at maunawaan natin ang bawat tagubilin ng Panginoon. Muli, maraming salamat at happy Sabbath po sa lahat.